ang among agenda is 5 agenda na mo. Adayon, apel ang ato ang to resolve sa misinformation sa Labo, Usami City. Amo lang ipaklaro, akong ipaklaro lang namo diri nga mga tribal leaders nga ang kaming tribo sa Misamis Occidental, no? Amo lang ipaklaro na ang disinformation nga naabot namo is mora og na dismaya ang among mga kaigsuon ng tribo gumikan sa isyo nga naris nga naabandon na sa usa ka tribal leaders ang Usami City, Labo City. Oo. Di ay pag-verify na mo today karon, so maayo kayo ang resulta. Kay di ay ang isyo sa amo ang tribal leaders sa Labo, IPS ang isyo, ang ilang meeting. Ang meeting is sa ilang organisasyon sa cooperative sa IP o Usami City. Okay, atong klaron board kanang issue mag-ingon dito, apil mi siya sa atong special session Yes. sa Samis nga gi-abandonar daw kun Relinda ato ang buyer Relinda Bation ang ihang organization, wala mo apil sa mga kuan. Pero kato ding meeting nga iyang kuan di pasigduhan dili dito may kalabot sa inyo sa IP kundi may kalabot sa pag-create sa grupo kani cooperative sa tinuod. So for the information sa mga tanang mga IPS leaders sa different barangays within the Usami City na magit sila tanan dere. So clearly nga ang ilang meeting gi-present is cooperative. Dili sa regular meeting nila sa ilang IPS sa ilang teritoryo sa Osamis. So dili wala na touch ang issue concern regarding sa ilang regular meeting sa ato ang traditional meeting sa amo ang kaning sa among batasan sa tribo as ginsalugan subanin sa Misamis Occidental. Ang ilang meeting is only klaro kayo nga sa ilang agenda o sa ilang minutes is regarding ra sa issue sa ilang cooperative. So dili involved sa cooperative ang ngalan ni Relinda, kay si Relinda dili man siya chairman sa cooperative, di po siya vice chairman, di po siya is board of directors to the cooperative. So that's why that is purely according to the nila presentation ron sa amo ang pangutana nila pagpatinaw. Ang ilang tubag is walay mention kabahin sa regularity sa function sa among tribo ug dili ang ilang gidiskussan regarding lang sa ilang organisasyon sa cooperative. Atong klaron board katong nanggawa sa social media, doon na to siya dautan nga epekto nakatandog ba sa panahiusa sa ato mga leader sa tribo Subano. So ang tingog lang nila advice sa tibok probinsya sa Misamis Occidental kay ang Labo Usami City ang tribo dito ginsalugan Subanin. Kunya kami intiro sa Misamis Occidental ginsalugan Subanin. So sad to say, so nga kami kung adunay mga mahimong mga makadaot sa among tribo, dili lang ang Usami City o dili kaming intero probinsya. So nadamay ang ubang nadamay ubang organisasyon. So sa final na mo nato na mong mga pangutana kabahin sa isyo. So klaro man kayo manifested man dito sa ilang according sa ilang mga documents nga only ang ilang meeting is kabahin raman sa ilang organisasyon sa ilang cooperative. Klaro kayo no. So unsay imong tambag karon sa kuan katong naapektuhan nga mga organisasyon para maresolban ni nga isyu? Pagka nahibalo na mo nga misinformation, so ang tibok mga tribo sa probinsya sa Misamis Occidental nalipay. Ug moadto ang Labo
IPA sa Osami City nga og ang atong cooperative aron pagpaabot dito nga kung mahimo kadtong mga misinformation, so mawala na to para dili ma-involve nga mora og madaot ang among tribong community sa probinsya sa Misamis Occidental. Para ma-patch up so, na. unsaon pag-resolve ninyo? So, ang result na mo, mga lang sa maong kuan nga kung mahimo kadtong impormasyon kay dili man po dito sa amo ang kultura ang meeting dito raman sa organisasyon sa cooperative, so katong mensyon sa kultura nga makadaot sa matag leader namo nga mga tribal chieftain or IPH chairman sa matag territory or kaming tanan malimpyo ang amo ang kultura sa ato ang atubangan sa katawhan diri sa probinsya sa Misamis Occidental. Dili lang sa tribo o dili sa mga elected official o dili sa tanang katawhan nga naadre sa Misamis Occidental. Nasugot ato ganing hapon nga maging meeting mo sa ato ang konsyal sa Misamis nga Dili to meeting mo ato lang siguro ang labo mga IPS or cooperative organization subanin sa Labo Osami City, mato lang siguro nito ni konsyal as temporary nag-act siya as kaning committee chairman sa atong IP, no? Nga magpatabang na lang dito nga ug mahimo kadtong mga misinformation nga na-raise sa ato ang media mawala na to. Wala to siya. Mawala na to siya. katong visa kuan session. Bis, hasta katong How sa minute? Ang minute sa ang session? minutes dito sa session, siguro si konsyal siguro katong matabangan po nga katong minutes dito nga makoreaan. Madilit usap na to. sa Oo, madilit to siya sa ang kuan. issue concern irrelevant na gyud kayo sa media o sa report. Okay. So mabalik na gyud dito sa normal sa ato ang cooperative nga ay ilang concern issue. So nag-iskot ka, sigwinta takabok dire ang mga kuan, mga leaders na natin. Gawa sa atong mga local leaders kaysa pa ini karon dire nag-sitwasyon So, problema. whole province to, mga IPMR or tribal chieftain leaders sa whole province na Oo. na sila in joint ato kay to sa pagpaklaro kabahin sa isyu kay mora og naigo ang interoprobinsyang mga leaders namo sa panghitabo nga nganong dunay isyu nga naabandonar ang tribo sa Osami City. Doon na po to taga wato NCIP katong Na sa regional office. for ang NCIP for recording is kay that is required man nato nga ang NCIP for kuan mo mag-record para is wala ya mo'y bias, no, to document sa issues concerned regarding sa information. So Okay. after ana, so ang tanang tribo sa probinsya namo karon supat nalipay na ug nawad-an nagtunok sa ilang panghunahon nga dunay mga nahimong murag makaulaw sa usa ka tribo nga leaders nga nasa probinsya sa Misamis Occidental di tinuod nga gihimo Natinawa na sila. matinaw. Sakto na kana. May nga imong gikuan nag-inisip kay ginana Oo. board para kuan ma-patch up ang mga problema. Okay na. Dili pa lang dugay nagtapos na ang kuan no termino ni kuan former city councilor Erlinda Bation. Yeah. Doon na ba nag-represent karon sa So inyong actually organization? na-report ang issue dito sa Osami City no nga sa wala pa gyud may regular nga nag-represent gikan sa IP, no, kay wala pa may gitawag og selection process nga nag-represent gituboy sa katibuk-ang tribo sa Osami City nga mahimo mag-represent sa atong mga tribuhanong concern dito sa hawanan sa atong Sanggol City Councilors of Osamis. So mao na nga take usa ang opportunity
ni konsihal kay aron dili po maabandonan ang Sakto. mga programa sa tribo. Para doon ay sa Osami City. mag-represent gyapon bisag wala pa yun ng kalingkod, doon ay Dili po gusto magbanta. ang atong mayor or gobernador si Mayor Sam Fuentes di po siya hasta mga councilors, vice mayor sa Osami City di po sila gusto nga doon ay ma-discriminate sa serbisyo sa Osami City ngadto sa atong mga kaigsuonan subano. O ilabi na ang mga kuan to tribong subano dili mabiyaan sa Dili kuan, mabiyaan. suporta. So ang Osamis while ongoing ang process no na nga dunay matudlo dito nga mag-represent balik dito sa hawanan sa City Council of Osamis. So kami nagpasalamat po ni Konsihal Dinggi Suso. Dinggi Suiso. Suiso Mm. nga yaosang gi siya nag temporary act sa amo ang kaning komite sa subanin sa Osami City. So nagpasalamat ni Konsihal ana para dili gyud biyaan sa mga programa sa atong Osamis nun nga mga programa ngadto sa komunidad. Ang Osamis lang ba mo walay IP representative board? So karon after sa kuan ni Relinda to kuan pa sa iya ang mga papel. So wala pa nag-represent ron sa mandatory representative from the IP to the City Council. Pero ang tanang LGU doon ay nag-represent kuan. So actually so karon is kompleto na. kompleto na. Kompleto. Then doon ay tanggop is ongoing. So Plaridel. Plaridel is ongoing. Mm. Ang Osamis is existing to pero ang mandato na mo sa 8371 nag-respetar po na sa 7160 sa local government. Okay. Oh. So ang himo kay ang mga tribo peace and loving people man. Yes, No? siyempre. Oh, ang mga tribo peace and loving people. So nagpalo lang gid mi sa unsay mga unsay palisa sa local LGU nga makaparticipate po ang ato ang mga regular members sa mga subano. Bayad. Kaya ang probinsya sa Misamis Occidental, doon na tayo 72,242 population IP of the province of Misamis. Sa Misamis Occidental ng Tibok. Ubay-ubay gid na siya. Census yun na survey, gani, wala pa gid gani itong mga bagong mga menu o mga ubang mga bata. Yeah, sa na-record lang 72,000 plus. 72,242 ang ato ang existing population, Osamis up. subanin population of the province. Dugangan na nako board unsa gi kuan kanang mga requirements, qualifications para ang usa ka kuan kaning usa ka individual maingon na to nga mahimo siya ma-qualify ingon nga mag-represent sa inyong tribo dito sa kuan makonseho man sa probinsya o sa mga barangay. So ang requirement lang is simple lang. So mo follow lang sa process, no? Sa process, sa selection process. Follow lang sa selection process. Then after sa selection process na mahatagan nagkuha. Dayon mato na po sa local LGU para magpa-adapt na po sa local LGU kung adaptive ba sa local LGU ang ato ang presentation gikan sa atong mga tribo. Yeah. So ang selection process doon na requirements nga gikinahanglan na ka o kanang identification nga ikaw usa ka tinuod nga lumad o nagpuyo ni diri sa inyo ang teritoryo. Kinahanglan ba gid siya nga pure subano siya or half? Yeah, or sa- required gid na siya kay ug dili subano unsa man niya pag ila sa sentimento sa mga tribo. Exactly, correct.
dili niya maris ang mga sentimento, problema sa tribo dito sa iyang sa buhatan, sa iyang girepresentahan. So that's why, as representante, dapat nahibalo na siya sa issue sentiment as tribo siya nga iyang maris dito sa iyang session. Session mo nasa siya Nag-represent. Oh, sige. Ma-represent niya ang iyang experience o ang iyang reality as tribo concern sa atong mga kaigsunan tribo sa atong session. Okay na pa yung na pre, wala na. Wala na. O, sige, last na lang, board, imo lang mensahe sa kuan at mga kaigsunan subano, ilabi na tong mga yanong membro lang ba, yanong kuan kaning subano nga wala nakasabot, napoy wala makasabot sa nahitabo nga issue karon sa Osamis. Unsay imong mensahe para sa tanang mga subano naglantaw ron? So, ang akong makapaabot sa inyo, so ang mga kita nga mga tribo, biktima naman ta sa mga misinformation. So, dapat mag-ingat ta, tanaw na to, no? Di na to hatagan o importansya kung di na to kay maklaro ang ato ang madungog. Dapat kitang ang mga tribo, nakita ninyo nga usahay, ug sa kwan pa, masayot maganing kabaw o patil, is normal naman siya. Accepted na nato na, but in reality, nga kitang mga tribo, mag-usa ta, no? Daghang mga distraction against sa atong mga kaigsong tribo, labi na kitang mga tribo, dali kayo ta ilaron o sometimes i-discriminate lang ta. So, mao na challenge nako natong mga tribo nga dapat mag-usa ta, no? Dili ta mag-watak-watak. Di mo ipon sa mga taga-Malaysia, kanang maharlika. Actually, doon ay harassment sa ubang mga outside tribo of the province. Kang tribo sa Misamis Occidental, usa lang, insalugan, subanin ra. Walay Muslim, walay lain nga registered sa Misamis Occidental. Ang Marlica, dili na taga Misamis Occidental. Gikan siguro na sa laing mga country kay may Marlica diri, but di akong nakita nga dunay ang kuan ang dunay nakita na ko nga gihimo nila nga mga movement nga restro ila ang organization ang mga tribo dayon i-member nila pabayaron nila tag 750 ba to ang kuan dayon para mamembro sa ila. Dapat kitang mga tribo di na ta mo appeal og organisasyon na existing 8371 Republic Acta. Dayon og mapil ta og organisasyon mo ipasabot sa organisasyon aron makaabel lang ta sa mga government mga program mga kuan maggama ta og mga cooperative para makagamit makakuha ta og mga resibo muro may purpose din ta sa payan pa magpa-deceive sa mga diskarte, no? Kay luoy ra bagay atong mga panginabuhi mga tribo dito sa Misamis Occidental. Atong mga kaigsunan, pasalamat na lang ganita kay atong provincial government, hindi to our provincial governor, nag-program gid siya sa mga local LGU nga one family, one professional. Dahil nakita gid namo nga 60 to 70% ang nagbenepisyo mga tribo. Kaya ang mga tribo mo dili ka pa eskwela kay wa gid sila tarong nga panginabuhi sa ilang mga kabukiran. Gani gumikan sa isyo nga kaning ato ang gitawag og Bapperson sa Misamis Occidental. Bapperson ha, walay conversion. Unya existing non-change in 1942 na nang mga tribo diha nang inabuhi. Unya i-declare nila timberland. Dili na sila kapanginabuhi kay dakpon.
sa ilang kagulingong teritoryo nga since 1942 existing na sila, Second World War na sila diyan nang inabuhi. Dayon wala yung delineation. No, nga kanang lang mga existing nga mga gitawag na to og buffer. Usabot pa sa buffer. Multiple use na siya. Kaya na naman ang buffer is na naman diha nag-ipon ang mga government improvement, access abroad. Na naman diha, dayon na po diha ang mga economic improvement sa mga tribo nga namuyo diha. Since in history pa silang kinabuhi. Silang katigulangan. Dahil karon gikuan og timberland. So ang timberland is nahigawan silang kagulingon nga teritoryo. Oh, dapat dunay conversion nga himuon sa ato ang mga lideres labi na dili lang intero halos diri sa Misamis Occidental basta naay lasang naay korson napoy ba person. Ang ba person nga considered na karon ilang gitan-aw og timberland. Pero ang mga tribo mo tan-aw ana is agricultural na niya. Kaya na agroforest naman na, di naman mo na may mga endangered nga kahoy nga imong makita diha kapita. Ang imong makita diha palkata, guma, lubi, kakao, mga fruit bearing, inaanak naman dayon ang ilang mga umahan. Di naman kakikita diyang tanggili, lawan or other mga natural grown nga nanubo diha. Puro naman na mga planted trees. So matawag ba diyan nato nagtimberland? So ang kulang lang diha gumikan nga wala na hatagi og pagtagad, no, nga ma-convert into agricultural, alienable disposable. Oo. So ang atong mga kaigsuonan nagpabiling yun, nagkalisod-lisod sila kay murag nahikawan sila ilang katungod ang epektuhan ang pagpaedukar sa ilang mga kabataan kay wa na sila ipanggasto. Mao na may dako kay pasalamat ang tribo sa administrasyon ni Gobernador Henry Waminal nga dunay one family one professional. Kay daghan ang tribo mahimong doktor, daghan ang tribo mahimong attorney, daghan ang mga tribo nga mahimong professional gumikan ani nga programa. Kay sa una ang sa wala ni since how many leaders of the province karon gyud nakita sa mga tribo nga ang atong provincial government nakakontribute gyud pagpaedukar sa atong mga kaigsuonang tribo nga mga pobre kayo nga naa sa kabukiran. Okay, ayos na. So mao na nga ang mga tribo nga sa pagkakaron maura og nanagi ilang dalan ngadto sa kahayag direksyon sa ilang kinabuhi sa pagpuyo sa mga kabukiran. Ang kangit-ngit lang nila nga dalan nga ilang isang gubernador gumikan nga wa pay conversion nga nahitabo sa mga bufferson or gitawag og timberland nga ilang i-occupy na since history pa sa ila ang katigulangan. Okay, last lang. Lain na siya ngayon ha. Kaya okasyon man natin karon diri gud. Doon ay gipanghibo ang mga dalan sa atong kabukiran sa kuan, mabalindang apil mo ganito mga kuan, kay balong makana siguro kuan. Doon ay dalan gikan sa barangay Liburon paingon diri sa ato sa Todela. Dinaghapo mo nga yawit-yawit sa social media ba giguba daw ang kinayahan. Ikaw mismo nga taga dito ka. Tinuod ba na nga naguba ang kinayahan sa mga balindang tungod sa panghimo ng mga dalan? Actually, para nako, wa gyud naguba. Akong na-experience, ang local LGU na to, nagprotektar daana sa atong kanang kurson, kanang natural park. Giprotektahan na sa mga LGU nga dili maguba. Ang kanang nga isyo, actually, kaming mga tribo diya mo inepektuhan nga walay maayong mga dalan nga nay mga existing nga mga tao, existing nga mga lumad. But my question is, inani,
Since gamay pa ko, nanay barangay roads na. Existing barangay roads na. Ang barangay roads, budgeted na sa atong DPWH. Pero sa una, manpower ang trabaho, gumikan, walay mga equipo. Buti pasabot, existing road na. Mag-consider na unta na, nga wa na pambi unsa pa diha, nga maura makahatag obstacle, babang sa interes sa panginabuhian sa mga tao. Kaya usap po na nakapalisod. Nga, kanang diyang napita, ako, taga-diyam ako, gisuroy na ko na, from sa kaning ikanlang Kalamba, Concepcion, Paingon o Gordon Victoriano. Existing barangay road na. Dayon, og imo nang atuon, no? Wala naman yan mo'y tanggililawaan, dala naman na. Dala naman na sa mga tao. Wa di naman kakakuan diha nga doon na pa'y magian nga mga kahoy. Kay dala naman na ana. So, dili po na nila matawag nga opening. Rehabilitation lang. From the barangay road, i-convert into concreting. Kay that is earth man na siya road. Kay barangay road. Karon kay na may budget unta. Ma-convert na siya into ma-concrete na, ma-convert na siya to kaning i-convert into earth road to concreting. Okay, existing man na siya. Yes. So, but ako sa akong tanaw, dili na siya opening. So, kung imong tanaw na siya, rehabilitation, Okay. existing naman na siya daan nga. Okay, kung ano ko imong opinion, unsay nakita nimo positibong epekto kun kanang mga dalang ingon nimo mga barangay roads kaniadto ma-rehabilitate, ma-semento, unsay makitang positibong epekto sa kinabuhi sa mga tribong subano? Ang mga luma diha, una, mahatagan sila sa ilang economic development, mo improve ang ilang panginabuhi. Sa education, mapa-eskwelahan nila ang mga bata. Kay maayong dalan, ang ilang panginabuhi, ma-access nila ang panginoog market nga maayo ang pag-agi. Sa mga produkto. Oh. Sa education, matabangan. Ang ilang panginabuhi una, matabangan. Kaya ang ilang mga produkto, madala nila sa mga merkado. Sa education, matabangan. Kaya ang ilang mga produkto, mahalin, mapagkapa-eskwela sa ilang mga anak. Ngoy mo benepisyo na. Ang ikatulo, ang atong mga criminality, dali kayo pag ato sa ato ang mga kapulisan. Pag bisita sa mga kasundaluan. Ang atong health, dali. Daganon sa atong mga health personnel pagtabang og unsay mga emergency sa mga kabarangay. Na diha tanan ang ato ang roads, diha tanan na nalambigit ang kaugmaon sa mga kaigsoonang tribo or tribo. Daghan kayo mo benepisyo diha. No. Health, education, ilang economic improvements, no? Peace and order, criminality. Tanan nga mga poverties, mga issues sa mga kaigsuonan nato nga nasa mga kabukiran. Only road, dalan ang sulban solusyon. Atong balikan kaniadto kay Heskot kadihan nga kanang madala nakakuan ka ng suito na kanang madala na kay gamay pa kan ana mga dala na. Unsa kalisod ang kinabuhi sa bukid yun? Kanang walay dalan ingo ka nga doon na po na interview nga magbaklay lang ko na sila na ultimo kabayo mapiang pagmuagi tong nadala kay lisod kayo. Unsa gi kalisod ang kinabuhi sa mga subano? Pinakalisod kaya ako nagdako og bukid. Una, kung walay mayong dalan ang mga tao walay maayong panginabuhi. Ang ilang kalisod, og na sila produkto, lukdoon. So, og lukdoon, mabalik na usay ng ilang ulog linukdo, kay bisan og 50 kilos, 40 kilos ilag yung 50.
para mabuhi ilang pamilya. So, Oh, maunay akong experience niya diha sa ang Kalisod. Dayon ang mga kaigsunan sa bukid sa una, sa lisod kay ang mga dalan, kusog ang insurgency. Sa'yo sa kinungdan nga nung inaana na ito sa kanito. Kay ang mga tao sa bukid muhay pa og tag 5 ka oras unya ug mag-report sila sa atong gobyerno, dili na sila makabalik sa ila ang Pinoyanan. Correct mo. Oh. So, usag ito sa mga factors ka nung kwan sa ano, no? Muna Kalusod. ang rason. Nga, ug kung way mayong dalan, daghan ang problema sa mga tao nga nanagpuyo sa bukid. Kung naglalanda ito mga anti-development individuals, so sa mensahe mo para sa isip nga usa ka leader sa tribong Subano para sa itong mga dili gusto dalan, dili gusto Katong mga masimento. challenge nila, nga dili gusto galan, gumikan nga sa ilang personal interest, wala sila ka sinati sa kalisod nga nasinatihan sa mga kaigsuon atong tribo nga nasa sulod sa mga lugar. Ang ilalang diya, distraction against sa improvements para lang sa ilang personal nga sarili. Wala nila tanawa nga silang usa kontra 1,000 pila ka gatos nga mga tao ang nabiktima. Usa pag kadaghan ang makabenepisyo. So, pareha na sa flood control ba? Gamay lang nagbenepisyo, daghan intiro, katawhan ang problema. Mura nang isyu ha. Oo. Alang nang magbabag-babag. Kana bitong murag magbabag-babag sa programa ni Gobernador nga distraction. So mura na sa flood control. Nga sila rin nagpahimuro sa kayuhan programa sa intiro katawhan sa Pilipinas. Mura po na dahil sa probinsya. Ang nahimo ang nagbabag mo po na naghimo og kuan naghimo og kadaot sa intiro katawhan sa atong probinsya.